So for today's video, magre-reverse stamping tayo. Ba yung reverse stamping? So reverse stamping is yung pagkakuha mo na ng design mo na let's say wala siyang color at lalagyan natin to ng color. So parang nagko-coloring book lang tayo. So first, ang ginawa kong design is si Super Mario. So syempre, kailangan natin siyang lagyan ng kulay. So 'di ba red yung cap niya, tapos color ng skin niya is medyo dark na hindi naman pink, medyo flesh, ganon. So, wala akong ganong kulay ng stamping polish, kaya magmi-mix tayo. So, ang ginawa ko dito is nag-mix ako ng pink, white, and konting black, pero siguro dapat hinaluan ko siya ng medyo yellow para mas lumabas yung pagka-fleshy color kasi parang naging lighter pink lang din siya. But pwede na to para mapakita sa inyo kung paano mag-reverse stamping. So, eto na nga, minimix ko pa yung color. Hinaruan ko lang siya ng konting black para hindi naman siya super pink na pink. And then, after nun, kailangan din natin coloran yung cap niya, which is red. So, kukuha din ako ng red later on. And yun yung gagamitin natin para makapag-reverse stamping tayo. So, ito na yung napili yung color, parang ka-color ng matte ko. And then, since stamping polish yung gamit ko, mabilis siya mag-dry. So, tinatap-tap ko lang siya doon sa aking stamper. And lahat ng color ng balat, kailangan ma-cover natin kasi baka mamaya makalimutan natin yung tenga. Ayan. So, as much as possible, huwag nyo siyang ilalagpas doon sa black lines na ginawa natin nung nag-stamping tayo. Don't worry, kahit medyo matagal, okay lang yan. Basta nasa stamper nyo siya. So, ito na yung red. Pupunasan ko lang ng konti yung brush ko and then gagamitan ko na ng red yung sa may cap niya. So, just be careful. Medyo gaanan nyo yung kamay nyo para hindi nyo mabura yung design na nandun sa stamper. Kasi minsan may tendency na baka sumama siya dun sa mga brush nyo. So, ingat lang. And nalagyan na natin siya ng color. So, yun nga, ang gamit ko dito is stamping polish. So, hindi ko na kailangan mag-antay ng sobrang tagal. As long as hindi makapal yung pagkalagay ko ng polish na to, kayang-kaya na natin siya i-stamp agad. So, hindi ako nag-fast forward, hindi ako nag-pause. Makikita nyo, iniwan ko lang siya dyan and then magsa-stamping na tayo. So, prepare ko lang muna yung nail na gagamitin natin kasi hindi pa pala siya naka-prepare. Ayan, naglinis lang ng konti and then magsa-stamping na tayo. So, ito na yung nail na gamit natin. Ito na yung design natin and isa-stamp na natin siya. So, ganito yung stamper talaga yung gusto ko kasi nakikita ko kung saan ko ilalagay yung design. So, napapadali ang aking life. So, stamp na natin siya. So, napansin nyo, hindi siya ganun katagal pero hindi rin siya ganun kabilis. Pero, ayan nga, na-stamp natin siya ng buo. Kung mapapansin nyo, flat na flat siya. Walang makapal na layers. Dahil sakto lang yung ginamit natin na polish. So, ganun lang yung technique doon. Just make sure na hindi super kapal yung gagamitin yung polish. At hinawakan ko siya. Tinignan ko kung dry na siya. So, stamping polish nga, mabilis mag-dry. Kaya, tin-top coat ko na siya. So, after natin mag-top coat, eto, kailangan na natin siyang i-cure. So, i-cure for 1 minute. And then, tapos na yung reverse stamping natin. Hi everyone! Salamat sa panonood. Ang layunin ko ay matulungan kayong i-level up ang inyong mga kasanayan sa nail art at nail extensions. Umaasa akong makakatulong ito sa inyo para i-boost nyo ang inyong mga presyo sa serbisyo at mas magumaling kayo. Talagang pinahalagahan ko ang lahat ng support na ninyo. Kung gusto nyo pang makakita ng mga video na katulad nito, huwag nyong kalimutan na pakipindot ang like button at mag-subscribe para naman malaman ko kung interesado kayo at makagawa pa ako ng maraming ganitong klaseng video. Again, salamat at excited akong makita kayo sa next video.